Confirmed. Isang malaking balita para sa ating bansa. Mababasaura na po ang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Mukhang nabigo na ang mga bumabatikos at hindi na nila kayang ituloy ang kanilang plano. At habang tila tagumpay ito para sa kampo ng may isang tao naman na tila nagpapanik na ngayon. Si Representative Asider po, isa sa mga pangunahing proponente ng impeachment, ay tila-tila nawawalan na ng kontrol. Nakuha nating ulat, nagkakagulo na ang kanyang kampo dahil sa impormasyon na ang impeachment complaint ay i-dismiss base sa legal technicalities and weak basis. Sinasabi na ang mga ground na iniharap ay kulang sa sustento at hindi sapat para matumbok ang ifi. Ang planong pag-impeach ay naging isang pambababoy na lamang. At habang ang impeachment ay mababasaura, si Asider ay natatakot na ngayon sa political backlash at sa public reaction na maaaring sumunod. Mukhang mas lalo siyang naging mahina kaysa sa kanyang pinupuntirya. Kaya naman, confirmed na nga na ang impeachment move ay tuluyan ng natapos. Isang malaking kahihiyan ito para sa mga nag-push nito. Ano ang masasabi niyo sa isyong ito? Naging sapat ba ang basehan? Ay comment na sa baba. Mag-subscribe po kayo para sa marami pang ganitong balita. Salamat! Ni Pangulong Duterte bilang Defense Counsel or Lead Defense Counsel. Tama po kayo. Totoo po yan. Yan talaga ang nangyari. At sabi nga nung iba, bakit kaya tinanggal si Atty. Kaufman? Yan. Dahil ba merong problema? Hindi po. I don't think so. Kasi unang-una, Yun ang pinapakalat na naratibo ng mga Talyanista Tensimada. Wala na si Kaufman, sinukuan na si Digong, gano'n di ba? Kayo naman, nakita nyo naman kung paano dinipensahan ni Atty. Kaufman itong si Tatay Digong doon sa confirmation of charges, di ba? Kung paano niya ilinatag na talagang itong si Tatay Digong, wala siyang ginawang kasalanan dyan sa pag-i-implement niya ng war on drugs sa kanyang administrasyon. si Atty. Kaufman na mismo nagsabi, hindi lang kliyente na ang turing niya kay Pangulong Duterte, Totoo naging naman. kaibigan na po sila. In-admire niya na po si Pangulong Duterte. Totoo Bakit naman. bigla na lang tinanggal o pinalitan etong si Atty. Kaufman? Ano kaya ang dahilan nito? Alam nyo, ganito lang yan. Sabi nga ng mga abogado, Yeah, ito man. yung isang legal strategy. Oh. Kasi kung mapapansin ninyo, mga nakaraang araw, sinusubukang i-delay ng team ni Pangulong Duterte, yung defense team niya, yung hearing. Bakit? Alam nyo, ito lang yan eh. Ang basa kasi ni Pangulong Duterte, di ba, is una, walang jurisdiction. Pangalawa, mukhang bias na magiging judgment ng ICC. Bakit? Kasi kung maalala nyo, irrelevant na po itong ICC. Wala na po itong kwenta. Iniiwan na po ito ng mga iba't ibang bansa. Ang natitira na lang ng mga bansa dyan, yung mga medyo, alam mo na, hindi siya mga advanced country. Mga natitira na lang dyan yung mga walang kwenta. Sa madaling salita, irrelevant na po itong ICC. Correct. The only way na nagiging relevant ito is the case of PRRD. And sa tingin at basa siguro ng defense Kasi- team o ni Pangulong Kasi base sa ating nakikita sa mga linilitis ngayon dyan sa ICC, tangi ang kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pumupukaw sa atensyon ng international media. Maliban sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala ho silang pakialam doon sa ibang mga linilitis dyan sa ICC. Hindi dahil tayo ay sinusubaybayan natin yung development sa kaso ni Tatay Digong. Hindi ho yun ang dahilan. Kasi pagka nagkaroon ng galaw dyan sa kaso na yun ni Tatay Digong, nakikita ho natin yung mga international media na pinipika po talaga nila yaang sinusundan nila yaang kaso na yan itong si Tatay Digong. Duterte na Kumbaga- siya ay mahahatulan Kumbaga, naging relevant ulit ang ICC dahil dyan sa kaso na yan ni Tatay Digong. ng guilty dahil nga sa pagiging bias. At pag nangyari ito'y malaking news at ito'y magbibigay relevance uli sa ICC pag iginilty nila si Pangulong Duterte. Teka lang, Baya, sandali lang. Kayo, inaabisuhan ko na ho kayo hindi ho akin yung FB page na PH Update. Paki-report ho yan, impostor yan. Impostor ho yan, hindi ho ako yan. Paki-report ho, yung page na yan. Dahil baka kung ano pa hong i-post niyan at madamay pa ho tayo dito sa PH Update. Hindi ho akin yan. Pag ho kayo magsasubscribe dyan at paki-report na rin ho. Dahil mahirap na, no? Baka madisgrasya pa ho tayo dyan sa page na yan. Hindi mo malaman bakit mahirap na hirap kayong gumawa ng sarili nyong content.
Wala namang problema, i-upload nyo tong video na to. Pero huwag nyo nang gamitin yung PH update. Gawa kayo ng inyong sariling page. O, i-upload nyo doon. Walang problema. Pero huwag nyo nang gagamitin yung PH update. Kasi baka kung ano pa maipost nyo dyan, akala nila akin yan. Ako na akong nagsasabi, hindi ako yan. Wala ho akong FB page. Okay? Wala ho tayong FB page. Dito lang ho tayo sa YouTube. Bakit ho tayo hindi naglagay ng FB page? Dahil dyan sa mga ganyang klaseng galaw. Mahirap na ho kasi ang daming poster dyan sa FB. Baka gumawa sila ng page tapos kung ano-anong i-post nila doon dahil nga naman may page tayo tapos sabihin atin yun. Mahirap na. Okay? Kaya mas maigi pang wala na lang ho talaga tayong page. Dito lang ho tayo sa YT. Pakireport po, pakireport. Malamang sa malamang ganyan ang basa nila. Kaya they're trying to delay lagi. Diba? Humingi sila ng kung ano-anong delay na ginawa nila. Bakit ho? Kasi siguro, tulad ng pagkakilala natin kay Pangulong Duterte, he would rather die in ICC kaysa sa mahatulan ng foreign court. Habang dinidelay niya ito, malamang sa malamang ay iniisip niya na dito na lang ako mamatay kaysa gamitin pa ako ng ICC para magkaroon sila ng funding o di kaya magkaroon sila ng relevance sa buong mundo. Ganun ho kasi ang thinking ni Pangulong Duterte. Yung mabuti pang maging martir kaysa sa hatulan ng foreign court. Kaya as much as he can delay, he would do it. And by changing yung counsel niya, yung kanyang defense team o yung kanilang lead defense team lawyer, tatagal ho yung trial. Bakit? Kasi may karapatan ng isang tao na magpalit kung sinong gusto niyang magdi-defense sa kanya. And it will take time. It will buy time, ika nga. So malamang sa malamang, ito ang dahilan. Hindi ho dahil sa mga chismosang nagbibigay kulay na naman dito. Huwag ho kayo maniwala dyan. Ito po ay isang legal strategy ni Pangulong Duterte na mas gugustuhin niya ng mamatay doon sa ICC kesa sa hatulan siya ng guilty. Dahil alam naman natin na bias na sa simula't simula pa lang ang ICC. Attorney Kaufman, pinalitan daw ni Pangulong Duterte bilang defense counsel or lead defense counsel. Tama po kayo. Totoo po yan. Yan talagang nangyari. At sabi nga nung iba, Dahil na ho mga kababayan, maliwanag ho na yung naging galaw na yan dyan sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho yan, kumbaga legal strategy yan. Yung pagpapalit ng abogado. Hindi ho natin kinontent yan nung nabasa natin dahil siyempre nag-aabang muna tayo. Naghihintay tayo ng mga tamang tao na magsasabi kung ano nga ba yung naging galaw na itong kampo ni Tatay Digong dyan sa pag-alis, pagtanggal kay Attorney Kaufman bilang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi hindi na rin nagme-make sense eh. I-retain si Attorney Kaufman, gayong alam naman ni Attorney Kaufman na magiging bias din lang naman ang ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi base dun sa mga argumentong ilinatag ni Attorney Kaufman dun sa confirmation of charges, diba? Ang gaganda ng mga argumento pero ni isa parang nagtengang kawali ang ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman kahit na anong galing pa ni Attorney Kaufman sa pagdepensa kay Tatay Digong, wala na ho yan. Yung pagiging bias ng ICC nandyan na yan. Kaya mas maigi pang tanggalin na siya, i-delay na lang kung wag naman sana. Talagang pangarap natin dito sa PH Update makita ni Tatay Digong na maging presidente itong si Vice President Sara Duterte. At mangyayari yan. Mangyayari yan. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Di ho natin alam. Baka biglang mag-resign. Maumpog ang ulo nitong si Marcos Jr. May mas siya. Na-realize niya na siya pala ang problema sa Pilipinas at bigla siyang umalis. Pwede hong mangyari yan. Rekta ho tayo dito kay Jude Asidrin. Ako, ito talagang si Hey Jude. O pakinggan ho natin. Ano ho sila ngayon? Double time ho sila. Kaugnay dyan sa na yan. Impeachment nitong si BP Sara. Dahil yung iba ayaw atang pumasok sa Lunes sa botohan ng impeachment ni BP Sara. Based on our monitoring, I think we're going to hit a much higher number. We're hoping that the best result would be as much as or even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no? That's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no? When evidence actually was really presented, no? and examined as to their veracity and in the determination of probable cause. Kasi kung pansin nyo naman, nung last time, it was a different route that we took
to pass the impeachment complaint. But this time, we had everything in full session, in full committee hearing. And the members themselves, kasi kahit hindi ka member ng committee, nandun ka naman na you were monitoring and everyone was able to see. In fact, after the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya. Yung problema dito, Congressman Jude, balita natin, marami daw mag-a-absent sa Lunes. So ano ba talaga dumami? Yung linalantaka mong pagkain sa lounge ng House of Representatives o magiging boto sa Lunes? Ito kasi ang problema dito sa mga to. Yung pinangungunahan nila, yung kanilang mga kasama dyan sa House of Representatives, di ba pwedeng hintayin muna natin? Di ba pwedeng, okay, sige, tignan na lang natin. Yung magiging boto, magiging botohan. Hindi yung tipong anak ng toka. Wala pa hindi pa linalabas, wala pang binibilang mo na yung sisiw, hindi pa napipisa ang itlog. Hindi pwede 'yan. Di ba? Hindi pwede 'yan. Hayaan natin na magkaroon ng magbotohan kayo sa Lunes, Tapos tingnan natin kung talagang tawag dito, madami ang boboto para ma-impeach itong si VP Sara na mga kasama nyo sa House of Representatives. Yun nyo talaga. Party list lawmakers, how many are? We already had a meeting a couple of days ago. I think it was a Monday. And then, of course, we discussed the evidence. We gave time, especially kasi alam naman natin na isa sa mga prime movers dun sa impeachment are members of the party list bloc. So we had the chance to even invite the Makabayan bloc to also present their appreciation of the evidence. And it was quite an engaging discussion. And as a result, around at the moment, I think the count is at 47, if I'm not mistaken. 47 out of 60 plus party list group, 62, 63 party list representatives in Congress right now. What are the reservation of those who have not expressed support for the impeachment of Vice President Sara Duterte? Ito yung mga tanong dito kay Asidre. Hindi nyo na ako nababasa. Ako na magbabasa para sa inyo. I haven't really reached out to them kasi ito yung mga nag-attend lang. So kumbaga yung mga nag-attend, unanimous kami doon na we will support the impeachment. But understandably, there are some party lists who are close to the vice president and to the former administration, and naman in the spirit of respect, of mutual respect, we understand the position that they're taking. Ito ang susunod nating tanong sa kanya. Tayo ang nag-i-interview dito kay Jude Asidre. How optimistic are you, Vice President Duterte will be convicted by the Senate Impeachment Court? Gaano ka optimistic siya na Jude Asidre? I can only hope that the Senate will act according to the evidence, that they will base their judgment on the evidence, and kung yun ang basehan, I'm confident that it would be kumbaga there would be sufficient grounds to impeach her. Siyempre, I cannot put myself ahead of the Senate, and since the Senate, according to the Constitution, is the sole judge. But syempre, we appeal to the Senate to keep an open mind, to keep politics away. Although we know this is a political exercise, but I hope in the end, what would be given greater weight and credence would be the evidence at hand. We're pretty hopeful that since the House and the Justice Committee really went out of our way to observe the rules of the House to the letter, and even take into consideration the indications ng Supreme Court dun sa decision nila on the previous impeachment. I'm confident naman that this time I don't think there would be any controversy that I'm expecting. I don't expect any more controversy being raised before the Supreme Court.
But I also know that the people are watching. If the surveys are to be considered, no, a good number of even a significant majority of Filipinos actually look forward to the trial happening. So I hope that the politics, kahit nga yung mga allies ni Vice President, I hope they don't frustrate the people's will, no, ang interest ng taong bayan dito sa usaping ito. Sana ho ay hayaan nating magtuloy-tuloy ang proseso. Hindi, ang interest ng sambayan ng Pilipino, bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Brad, okay? Huwag tayo maglokohan, linuloko mo kami. Ang interest ng sambayan ng Pilipino, mapanagot yung mga may sala, yung mastermind sa mga maanomalyang flood control project. At yung ilan sinasabi dito sa mga whistleblower, yung amo mo si Martin Romualdez, isa sa mga mastermind. Yan ang interest sa sambayan ng Pilipino. Pero yung impeachment na yan, interest yan noong mga nagnakaw sa kaban ng sambayanan. Di ba? Yan ang interest nila. Hindi namin interest. Hindi yan interest sa sambayan ng Pilipino. Kaya wag tayong maglokohan dito. Langyakang sidre anak ng tawa, di na nga kita tinatawag na baboy kasi, di ba? Kaya naman kitang balagbagin kahit hindi kita okrayin sa bigat mo, di ba? Ano ba mabigat sa'yo? Timbang mo lang, pero yung mga banat mo, walang kwenta yan. Sana magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng trial at maihilad ang ebidensya. Kasi sa totoo lang ho, pagkakataon din naman ho ito sa ating Vice Presidente na sugutin at harapin ang mga akusasyon labang sa kanya. As to the civil society, there are talks, no, there are preparations being made for May 11. In touch with them, especially since many of the complainants in the third impeachment are actually church people. So meron tayong mga hinahandang pagkilos para sa expected na discussions on the impeachment in the plenary on May 11. There will be a mass the House, of course. Dasal namin minsan kung everything humanly possible has been done, no? So we hope to invoke God's pagdasal nyo na sana makulong yung mga nagnakaw sa kaban ng sambayanan. Yung impeachment ni VP Sara, yan ang pinakauli sa prioridad at concern ng sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Kaya wag mo kami lokohin, piggy bank, walang yaka. Wala ka namang ginagawa dyan sa house kundi kumain dyan sa pantry, ubusin, lalagtakaw yung pagkain dyan. Nanabaka na nga lang yaka, impeachment pa ang natupag mo. At tupagin mo yung pagdidieta mo. Huwag ka masyadong lamon ng lamon. Guidance on the process that we're going to take. No, there will be a bless, there will be a mass, and eventually many of those attending the mass, if not all, would be attending also the plenary session to witness the transmittal and hopefully, we're crossing our fingers, the approval of the impeachment complaint. Ito ang ating 300 maleta question para dito kay Jude Asidre. What can you say about Deputy Speaker Ronaldo Puno urging the House leadership not to punish lawmakers who would vote against the impeachment of the Vice President? Naku, ano yan? 300 maleta question para dito kay Jude Asidre. Sagot! Ako kasi naniniwala na in the end, hindi naman takot o pag-aalala dapat ang maging sukatan daw kung paano kami magboboto. The chamber is a 300-member chamber. Merong more than 300 members. I don't think it will be kumbaga hindi magagawa ng pananakot lamang o pag-aanilangan para mag-decide tayo. Kailangan talaga may full appreciation sa ebidensya. Yeah. At marahil katulad na nangyari ng Justice Committee hearings, no? Nung simula, hindi masyadong lahat kumbensido. Pero as we started to go through the evidence, mas klaro at naging mas pulido ang ating argumento na dapat ma-impeach ang Vice Presidente. And I know, hindi lang naman ngayon napapansin ito ng mga miyembro, I know for the last couple of weeks, even months, no, people have been actually studying the progress and the details of the impeachment complaint, and I'm sure by now, no, they have solid or even a better understanding and appreciation of the facts, and I trust that my colleagues will decide according to their judgment, or based on evidence, based on reason, and of course, what is in the best interest of the country. Next question.
Next question natin dito kay Judas Sirre. What is your reaction to Senator Lacson saying the Senate might not be able to immediately convene as an impeachment court if majority of the senator would oppose the move? Yeah, yan yung mga tanong. Hey, ano naman yan? 150 maleta question para dito kay Hey Jude. Okay? At least what we can assure the people is ang House, we did our part. We did our constitutional mandate of initiating the impeachment process. And on Monday, we will vote whether to transmit the impeachment complaints to the Senate. After then, our eyes will all be on the Senate, whether the Senate will also uphold its constitutional duty. Next question natin. Ito ang susunod nating question kay Piggy Bank. On another topic, have you talked to former House Speaker Martin Romualdez amid the extortion issue with Peanut Gallery Media Network Franco Mabanta? Yan, mainit yan. Game. Game. Sagot. I haven't talked to him about it kasi when he went to the House, I was in CHED for a couple of meetings, so hindi pa kami nakakapag-usap po talaga. And gabi na kasi nung nangyari yung incident, so I hardly had the chance kasi yesterday after coming back to the House. But I look forward sometime this week to be able to seek his mind, to know his mind and what happened. Alam ko, nasabi na rin ng mga NBI, at alam naman ho natin sa mga entrapment operations katulad nung nangyari, hindi naman ho totoong pera lahat ho yun. In fact, everything is documented. Meron lang bundle na nakalagay Metrobank. Meron nakalagay na Metrobank doon sa mga play money. Play money tawag doon, 'di ba? Mga peking pera. Play money 'yun eh. O entrapment money, 'di ba? Pero merong kung play money lang 'yun, wala dapat yung bundle doon, ordinaryong coupon band lang, 'di ba? Kaso ang problema dito, kaya di naman kaya 'yun. Rubber band, ang problema ho dito, merong logo ng Metrobank yung ginamit na pera diyan sa entrapment na 'yan. As far as I know, siguro kakapanood lang to ng CSI. Pero hindi po ba nilalagyan ng markings lahat yan? Binibilang, kinukuha yung serial number, di ba? And I think those steps were undertaken. I'm confident those steps were undertaken kasi those are going to be crucial as to the custody of the evidence and all other matters related to any possible legal action that would be taken. So, hindi naman siguro ganun ka-careless, and as far as I know, the money didn't come from Martin Romualdez. It was part of the NBI operation. Next question. 200 maleta question para dito kay Pigbank. Will you support an investigation into Peanut Gallery Media Network amid Romualdez Mabanta issue? Yan. Investigasyon Actually, na last naman yan. Monday, I delivered a privileged speech, with expressing concern over this growing use of social media to fuel or to instigate, inflame political hatred. Yan. And I think, hindi naman siguro sa sinasadya, what happened yesterday seems to confirm the level or how low we have sunk in terms of the use of social media in shaping political discourse. So parang everything's coming to the full picture now. In fact, actually, I co-authored that the resolution by Honorable Terry Ridon, and I even think that there shouldn't even be a wider investigation with regards to these incidents with PGN and other similar instances. Of course, we understand that the right to free speech is sacrosanct. Hindi na pwede. That is not something that the government grants to the people. That is something that's inherent, inalienable among all Filipino citizens.
Pero there is a corresponding responsibility kasi. Correct, As I tama always naman. mentioned, the minimum Bumanat ka, di ba? Nakabatay doon sa prinsipyo mo, hindi ka bumabanat para meron kang makuha o meron kang matakot doon sa mga banat mo. Yun lang naman yun. Ngayon, pagka bumanat ka na, gumawa ka ng video at ipinantakot ito o sinabi mo, babanatan ko, talagang titirahin ko, dudurugin kita pagka hindi mo ako binigyan ng ganito. Iba usapan na ho yun. Yun ika nga, krimen na yun. Hindi na prinsipyo pinaglalaban mo nun. Ang pinaglabalaban mo na nun, chaching, kapirahan na ho yun mga kababayan. Diba? Basta ganun lang ho, walang gagawa ng video tapos manghihingi ng pera. Delikado yan. the minimum Yari ka dyan. indicator, the minimum benchmark for free speech will always be fairness and truth. Beyond what the truth can establish, beyond fairness, I think we're not giving free speech. We're not giving the people giving it the regard it is due. I do not have the full appreciation really kasi as I said, hindi pa kami nag-uusap. Pero isa lang tanong ko kung meron ka palang alam, ba't hindi mo sinabi noon pa? Yan. Unless you're keeping it for a certain reason, di ba? Yan. Ito ang ating 300 maleta question ulit para dito kay Jude Asidre. In the closing words on impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Yan, okay. Ay, wala na. Papakinggan Well, mo I ba hope the natin? people understand. Wala na. sir. Nga ka, kargado lahat yan. Anong tawag nila doon? Anong inihingi nyo dito kay Piggy Bank? Closing words? Wala closing words. Yung mga congressman na yan, boboto sila, babanat sila. Batay doon siya kung ano ang makukuha nila. Doon sa mga Anong kaibahan ni Franco Mabanta sa ibang mga congressman? Hindi particular kay Jude Asidre. Anong kaibahan? Si Franco Mabanta kailangan niyang manakot. Di umano manakot para bayaran. Pero itong mga congressman kailangang hilutin at bayaran para makuha ang gusto ng ilang mga congressman, especially diyan sa impeachment na yan. Ngayon, anong pagkakaparehas nila? Pare-parehas silang tumatanggap ng pera. Kung sakali man, doon kay Franco, kung sakali man totoo yun, pagkakaparehas silang tumatanggap ng pera na kung saan alam naman natin kung saan ang pinanggalingan. Rektaho tayo dito kay Atty. Trix siguro sa Angeles. Title ng video niya, Goodbye Programs. Naku, Goodbye Programs na Sa malaking concern ngayong itong kapanahunan na ito, ang kalayaan natin magsalita at magpahayag. Posibleng marami tayong mga nakikita na di umano yung mga kinakarakterize bilang mga krimen katulad ng mga violations ng Article 154 ng Revised Penal Code, unlawful use of means of publication or unlawful utterances o kaya libel o kaya in some instances possibly, pero hindi natin sinasabing ganon, extortion. Nako. Hindi natin sinasabi, we're not talking about any specific case with regard to that. Ang nakikita natin is that it is becoming increasingly restrictive dito sa mga social media platforms. Samantalang nung nag-umpisa, ang internet really was envisioned to be, how do you call this? The internet was really envisioned to be the last bastion of free speech. Mga spaces kung saan maaaring makapagsalita at magpahayag ng malaya nang hindi tayo pinakikialaman, maliban lang doon sa mga lalabag sa batas. So, syempre, may restrictions pa rin tayo kahit paano, kapag ang ating mga sinasabi ay nagkukos unnecessarily ng damage at mayroong mga paraan sa hukuman para ma-address ito. So halimbawa, of course, libel, bawal pa rin to. Article 154, unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Pagka nakakaapekto yung sinasabi natin sa public order, sa
public interest at saka sa credit ng Estado. Bukod pa dyan, syempre, bawal yung mga incitings. Yan, Inciting to rebellion, inciting to terrorism, inciting to war. Yan. Ito po ay pinagbabawal ng mga yan. So, mayroong mga pangyayari. Halimbawa, kinumpirma sa atin ni Attorney Topacio na tinigil na ang kanilang programang Yes, Yes, Yo Topacio sa Wala na? DWIZ. Ay, ganoon. Wala na. Wala na nga siya Topacio. Pambihira naman, oo. Yan na nga ba sinasabi natin? Ano nangyari sa Yes, Yes, Topacio? Pinapanood pa naman natin yun, no? Pero lately kasi parang hindi na tayo masyadong nabibisi kasi tayo eh. Kaya hindi natin napapanood tong si Atty. Ferdy. So hindi na natin mapapanood si Atty. Ferdy dyan sa DZRH. Oo, sa DZRH kung di tayo nagkakamali. Anong nangyayari? Yung mga programa niya, critical yan eh. Di ba? Yung tipong bumabanat sila sa administration. Ganito na ba ngayon ang galawan? Pagka bumabanat ka sa admin, medyo tumataglid ang mga programa. Buti na lang nung hindi tayo pagmamay-ari ng mga oligarko at malalaking tingin ko kung ano lang tayo, kung pagmamay-ari tayo ng DZRH, pinatigil na rin ho tayo dito sa PH Update. No? To be fair, ayon sa kwento ng mga taga-DWIZ, nakuha namin direct from the source, ay marami na nga ay tinanggal na ang programa, mga karamihan sa mga programa sa AM station ng which is DWIZ. Ito po ay bahagi. Feeling ko yung susunod na matatanggal yung kay Sir Henry Uri. Hindi kasi nababasa ko kulay na itong si Sir Henry Uri, di ba? Ako kasi pagka malayo pa lang, naaamoy ko na tao eh. Lalo na pagkakakulay ho natin, malayo pa lang nakikita ko na, itong mama na to parang merong ibig sabihin. Yes, si Sir Henry, merong ibig sabihin niya. Ng Aliw Network. Aliw has franchises for FM, AM, and broadcast on television. Yeah. Yung dating frequency ng ABS-CBN, yung dating puwang na iniwan ng ABS-CBN ay naibigay naman sa iba't ibang mga stasyon. Isa na din po sa beneficiaryo nyon ang Aliw, kung kaya't nakakapag-broadcast din sila on television. Now, namatay po yung dating primary na namamahala, isa sa mga owners ng Aliw, ang yumaong si Edgard Cabangon Chua. Dahil nga yumao na siya, nagkaroon ng panibagong management sa DWIZ at iba na po ang tila patakaran o iba na ang programming policy nila. So, yun na nga, nagtanggal ng mga iba't ibang mga programa maliban sa dalawa at ang isa doon ay ang Karambola. Gayun po man. Yung Karambola, yung show dati ni Atty. Trix. Yung mga yung mga kasama ni Boeing Remulla doon sa executive session na show nila, di ba? Kaya siguro hindi natanggal dahil di ba, kahut-hutan nila ng dila itong si Boeing Remulla. Hindi tayo sigurado kung ma-maintain o mag-stay din ang mga hosts ng Karambola. So, aabangan natin ang mga developments.